Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin pong pagpapatuloy sa illustration mula po sa Principle of Teaching ay bibigyan ko po ng kahulugan ang isa pong ilawan. Ang isang ilawan po ay nagiging tanglaw sa kadiliman. Ika nga po, ang ilaw po nito ay nagbibigay po ng liwanag sa kadiliman. At ang ilaw pong ito ay maaari pong gamitin kung saan po tayo paparoon. Kung saan po ay ito po yung nagagamit natin upang tanglawan ang isa pong area natin pong pupuntahan na madilim. Maging sa atin pong buhay, Kristiyano, ang liwanag ng atin pong buhay ay nangangailangan po ng nigas o ningning upang matanglawan ang mga taong nasa kadiliman. At paano po ang atin pong buhay ay magiging liwanag sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ito po yung magandang katanungan kung papaano pong atin pong buhay ay magiging liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Gaya po ng ilawang ito ay nangangailangan po ng nigas o nangangailangan po ng ningning o nangangailangan po ng liwanag upang ang dilim ay magkaroon po ng buhay o magkaroon po ng liwanag sa pamagitan ng isang ilawang ito. Baging ating pong buhay ay nagkakaroon po ng liwanag dahil kay Kristo, at ang liwanag na atin pong dala ay kinakailangan po natin ibahagi o dapat po nating ito po'y nagniningning upang ang mga taong hindi pa nakilala kay Kristo ay magkaroon po ng liwanag sa pamagitan ng ating pong buhay. At ang tanglaw na iyan ay inilalagay po natin sa nakikita, gaya po ng isang ilawang ito, upang siya'y maging tanglaw. Ganyan din naman ang ating pong buhay espiritual bilang isang pong Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, ang ating pong liwanag ay hindi kailangan nating itago sa saang mang sulok. Bagkus ito'y atin pong inilalagay sa ibabaw upang ito po'y magkaroon po ng makita po o magkaroon po siya ng liwanag sa mga tao na ika nga ay nasa kadiliman. Kaya nawa ang ating pong buhay ay maging tanglaw ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Nawa ang ating pong buhay ay maging liwanag sa mga taong wala pang tamang ugnayan sa Diyos. Titignan natin po sa pagkakataong ito ang tingting. Ang isa pong tingting ay kapag ito po ay ginamit natin sa pagwawalis ay wala pong nagagawa. Ika nga ay hindi po niya kayang walisin ang maraming kalat sapagkat siya po ay nag-iisa. Kapag ito po ay atin pong lalagyan ng kasama na iilan, ay nakakagawa na siya ng isa pong bagay o isang paglilinis na marahil ay kokonti lang sapagkat kokonti lang ang nagagawa. At kapag ito po ay ginamitan na natin ng isa pong bigkis o maraming tingting, ay marami na po siyang nagagawa. Ngunit naman ang buhay isang Kristiyano, tayo po ay meron pong magagawa kapag tayo po ay nakikiisa sa gawain po ng atin pong Panginoon. Kapag iisa lamang po ang siya pong gumagawa, ay dumarating yung time na minsan ay napapagod na, dumarating yung time na talagang ang hirap gawin ng isa pong ministeryo ng nag-iisa. Bagamat katulong natin o katuwang natin ang banal na Espiritu, ang Diyos, sa gawain po ng Panginoon, pero napakainam po na marami, hindi lamang ng iilan, kundi lahat ay meron pong partisipasyon sa gawain po ng Panginoon na mas lalong isinusulong ang ministeryo ng Diyos sa ikakalago po ng gawain ng Iglesia. Tayo po ang tingting na ito. Kapag tayo po ay meron pong pagkakaisa, meron pong magagawa ang gawain po ng Panginoon. At ang gawain po ng Panginoon ay ito po ay sama-sama. Tayo po ay pinagsama sa isa pong layunin. Ang tayo po ay maging kabahagi ng katawan ni Kristo. At tayo po ay maging isa pong kabahagi na gumaganap ng tungkulin na iniatas ng Diyos sa atin pong balikat bilang isa pong mananampalataya. Ang pagkatawag ng Panginoon
ay ito po ay hindi lamang tayo po ay nag-iisa. Marami po tayo sa gawain po ng Panginoon sa ikakasulong na lumago ang ministeryo ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin pong mga balikat. Nawa tayo po ay maging bahagi ng ministeryong tinawag ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sa buhay Kristiyano ay tulad ng isa pong mainit na kape. Ang mainit na tubig nito kapag atin pong nilagay sa cup, ayan natin may tubig. Ayan. Ilagay ang kape. Ayan. Pag nilagay po natin yung kape at kinanaw, ay ito po ay masarap inumin kapag ang isang kape po ay mainit. Ganoon din naman sa buhay Kristiyano. Kapag ang isa pong Kristiyano ay mainit sa pananampalataya, ay marami pong nagagawa. Marami po siyang nagagawang ministeryo sa ikakalago po ng Panginoon, at ito po ay naibibigay niya yung the best sa kanya pong buhay paglilingkod sa Panginoon. Subalit kapag yung kape ay kalaunan ay lumamig na, at ito po ay ay wala ng init, minsan kapag inumin po natin yung kape ay na malamig na, ay parang ayaw na nating inumin. Minsan naisip na nating itapon na yon dahil hindi na siya masarap inumin ng isang kapeng malamig na. Gayun din naman sa atin pong buhay. Kapag ang atin pong buhay ay nanlalamig na o nanghihina na, ay hindi na po tayo nakapagpuproduce ng bunga sa pananampalataya kung tayo po ay nanlalamig na. Kapag tayo ay malamig na sa pananampalataya, ito na yung time na tayo po ay nadadalawhong na ng kaaway at naging negative na yung ating pong ang ating pong pag-iisip, maging sa gawain po ng Panginoon. Nawang ating pong buhay ay gaya po ng isang kape na mainit, masarap pong inumin. Ngayon din naman kapag ating pong buhay ay mainit sa pananampalataya, marami tayong nagagawa. Nawa ang ilustrasyon na akin pong inihayag sa pagkakataong ito ay meron po kayong mapulot na aral, at ito ay atin pong maisapamuhay sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang isa pong mananampalataya. Mula sa liwanag, ang buhay natin ay naging isang tanglaw bilang isa pong Kristiyano. Mula sa tingting, kapag meron po tayong pagkakaisa, marami po tayong magagawa sa gawain ng Panginoon. Gaya ng isang kape, kapag ito po ay mainit, masarap inumin. Gayun din naman sa atin pong pananampalataya. Kapag tayo ay mainit sa pananampalataya, marami tayong nagagawa at masarap maglingkod sa Panginoon. Panatilihin natin ang alab ng pananampalataya na si Kristo ang siya pong patuloy na naitataas sa pamagitan ng ating pong buhay. Maraming salamat sa inyo pong panunood at pakikinig mula sa akin pong ilustrasyon dito sa Principle of Teaching. God bless at hanggang sa muli, mapagpalang araw po.